Ang pangalan ko ay Teresa Santos at ako ay 34 na taong gulang. 3 linggo na ang nakalipas sa isang korte ng pamilya sa Malolos, Bulacan. Itinaas ng aking ina ang kanyang kanang kamay at sinabi sa isang huwes na ako ay wala sa tamang pag-iisip at hindi karapat-dapat na palakihin ang aking anak. Ang aking ama ay nakaupo sa hilera sa likuran niya at patango-tango lang. Nanatili akong tahimik, magkapatong ang mga kamay sa mesa at hinayaan ko siyang tapusin ang bawat pangungusap. Hindi ako nakipagtalo. Pagkatapos ay nag-abot ang aking abogado ng isang pahina sa ibabaw ng mesa papunta sa huwes. Isang pahina lamang kung ano ang ginawa ng huwes matapos niya itong basahin ng 2 beses at kung sino ang pinakiusapan niyang manatiling nakaupo habang isinasagawa ang isang tawag sa telepono ay ang bahaging hindi pa rin mapag-usapan ng aking pamilya sa aming salusalo tuwing linggo. Pangunahin na dahil wala ng salusalo tuwing linggo. Maligayang pagbabalik sa nakatagong lihim ng pamilya, kung saan ang mga tahimik na babae ay sa wakas nagkukwento ng mga kaganapang ginugol ng kanilang mga pamilya ng maraming taon upang ibaon. Kung minsan ka nang tinawag na labis na wasak para sa buhay, na itinayo mo gamit ang sarili mong 2 kamay, ang kwentong ito ay para sa iyo. Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe dahil siguradong hindi nyo gustong palampasin ang ending nito. Upang ipakita sa iyo kung ano ang sinubukan niyang kunin, kailangan kong bumalik 6 na buwan sa nakaraan. Isang araw ng Martes noong Pebrero. Kararating ko lang mula sa 12-hour night shift sa Bulacan Medical Center, amoy kape at alkohol, pero nagluto pa rin ako ng pancake. Ang anak kong si Onyok ay 9 na taong gulang. Kumakain siya ng almusal habang may nakabukas na kuwadernong spiral sa tabi ng kanyang plato, gumuguhit ng mga mapa ng panahon, hanging habagat, lugar ng mababang presyon, at maliliit na palaso sa paligid dahil ang kanyang ama ay dating nagbabasa ng kalangitan para sa kanyang hanapbuhay at may mga bagay na naipapamana kahit hindi mo planuhin. Ang aming bahay sa Kalya Mabini ay mayroon pa ring isang bahagi ng dingding sa pasilyo na hindi napipinturahan. Liniha iyon ni Danilo 1 linggo bago siya namatay. 7 taon na. At hindi ko kailanman hinayaang may gumalaw roon. Tinatanong ng mga tao kung paano ko nagagawa ang aking trabaho. Ang pagbabantay sa mga naghihingalo gabi-gabi, ang paghawak sa mga kamay na unti-unti nang bumibitaw. Sinasabi ko sa kanila ang totoo. Pinagkakatiwalaan ako ng mga estranghero sa pinakasagradong silid ng kanilang buhay. Ipinagkakatiwala sa akin ng mga pamilya ang kanilang mga ina, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga huling oras, at ni minsan ay hindi ko nabitawan ang bigat na iyon. Ipinagmamalaki ko iyon. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito upang maunawaan ninyo kung ano ang mayroon ako at kung ano ang naging kapalit upang ipagtanggol ito. Nang umagang iyon, habang nakikipagtalo sa akin si Onyok kung maaari bang magkaroon ng malakas na bagyo sa buwan ng Pebrero, tumunog ang aking telepono. Iyon ay ang aking ina. Hindi niya tinanong kung kamusta ako. Hindi niya tinanong ang tungkol sa laro ng basketball ni Onyok noong Sabado. Ang sabi niya ay may magandang balita daw. Kinausap niya ang punong guro sa San Agustin Academy at may pwesto na para kay Onyok sa darating na pasukan. Nakatayo ako roon hawak ang isang sandok, sinusubukang alalahanin ang anumang pag-uusap kung saan pumayag akong ilipat ang aking anak sa bagong paaralan. Walang ganitong pag-uusap. Pagdating sa aking ina, hindi kailanman kinailangan iyon. Ang salo-salo tuwing linggo sa bahay ng aking mga magulang sa Barangay San Vicente ay hindi isang imbitasyon. Isa itong obligasyon bawat linggo ng aking buhay. May nakahandang kare-kare sa eksaktong 6:00 ng gabi. Ang aking inang si Elena ang nagpapatakbo sa mesang iyon na parang isang taong namumuno sa isang maliit na bansa. Hindi niya kailanman itinaas ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. Nang linggong iyon, ginugol niya ang unang 20 minuto sa mga balita tungkol sa simbahan, pagkatapos ay lumingon sa akin gamit ang kanyang maamong mukha. Nabalitaan daw niyang pumupunta pa rin si Onyok sa maliit na grupo na iyon tuwing Huwebes. Ang tinutukoy niya ay ang grupo sa pag-alalay sa mga nangungulila ni Onyok, 6 na bata sa sentro ng komunidad na pawang nawalan ng mahal sa buhay, gumuguhit ng mga larawan, at binibigkas ng malakas ang mga pangalan ng kanilang mga yumaong pamilya. Mabuti iyon para sa kanya, sabi ko.
Itinupi ng aking ina ang kanyang pamunas sa bibig sa isang perpektong parisukat. Pagpapayo, sabi niya, sa paraang parang binibigkas ng ibang tao ang salitang amag. May mga naririnig ang mga tao, Tere. Kapag ang isang bata ay nagkaroon ng masamang record, susundan siya niyan. Hindi tayo nagkukwento ng buhay natin sa mga estranghero. Ang aking amang si Ramon ay nasa labas, nagpupunas ng sasakyan na malinis na iyon ang posisyon niya sa karamihan ng mga bagay. Bago kami umalis, hiningi ko sa kanya, sa ikalawang pagkakataon ng taong iyon, na ibalik ang ekstrang susi ng aking bahay. Nasa kanya iyon simula pa noong 2011 siyam, at ginagamit niya iyon. Uuwi ako at madadat nang nagbago ang temperatura ng aking bentilador. Iba na ang pagkakaayos ng aking mga sulat, minsan ay may lalagyang plastik ng ulam sa aking frigider, gayong sigurado akong ikinandado ko ang pinto ng umagang iyon. Ngumiti siya na parang may sinabi akong nakakatuwa. Anak, dapat may hawak na susi ang isang taong responsable. Paghahanda lang iyon para sa hinaharap. Sa loob ng sasakyan, pinanood ni Onyok ang paglipas ng mga ilaw sa poste at pagkatapos ay nagtanong, gamit ang maingat na boses ng mga bata kapag nararamdaman na nilang mabigat ang sagot, Ma, ano po ba ang nangyari sa inyo noong 2011? Sabi ni Lola. Iyon daw ang dahilan, kaya siya nag-aalala sa atin. Nanatili ang dalawa kong kamay sa manibela at kalmado ang aking boses. Siyam na taong gulang at nakaabot na sa kanya ang bersyon ng aking ina bago pa ang sa akin. Narito ang tunay na nangyari noong 2011. At sasabihin ko ito ng tuwiran dahil ang buong punto ng kwentong ito ay tumigil na ako sa pagpayag na ibang tao ang magkwento nito para sa akin. Noong Pebrero ng taong iyon, isang malakas na bagyo ang nagpabagsak sa kalahati ng mga linya ng kuryente sa aming probinsya. Ang asawa kong si Danilo ay isang lineman ng Meralco, 10 taon sa trabaho, ang taong tinatawag nila kapag walang ibang gustong umakyat. Umakyat siya sa isang linya, malapit sa MacArthur Highway, ng 2:00 ng madaling araw, at hindi na siya nakauwi. Siya ay 29 na taong gulang. Si Onyok ay 21 buwan pa lamang. Ako ay 27, at nagplano ako ng isang burol habang karga ang isang paslit sa aking balakang. Sa loob ng halos isang buwan, kumilos ako ng parang makina. Magaling ang mga nurse diyan. Pagkatapos isang umaga noong Marso, nakatayo ako sa kwarto ng mga gamot. Sa dati kong trabaho sa ospital, hawak ang isang maliit na bote ng gamot. At hindi ko matukoy kung para kaninong pasyente iyon o kung nakuha ko na ba iyon noon. Walang nangyari. Iyon ang bahaging nilalagpasan ng mga tao. Walang nangyari. Napansin ko ito. Ibinaba ko ang gamot. Naglakad papunta sa head nurse namin at nireport ko ang sarili ko. Pagkaraan ng 2 araw, pumasok ako sa isang psychiatric facility, isang programa para sa matinding grief at depression na 2 oras ang layo, at nanatili ako roon ng 10 linggo. Gusto kong maging eksakto rito dahil pagiging eksakto ang nagligtas sa akin kinalaunan. Walang nagpuwersa sa akin na pumasok. Walang nagdeklara na hindi ako karapat-dapat. Tiningnan ko ang sarili kong sitwasyon, nakakita ng babala, at pinahinto ko ang aking sarili, tulad ng ginagawa ni Danilo sa kanyang mga tauhan kapag may malakas na kidlat. Ang aking ina ang nagmaneho patungo roon. Sa mismong harap ng pinto ng psychiatric facility, pinisil niya ang aking kamay at hininaan ang boses na parang nasa isang lamay kami. Hindi tayo nagkukwento ng buhay natin sa mga estranghero, sabi niya. Ang tinutukoy niya ay ang mga kapitbahay. Ang tinutukoy niya ay ang mga tao sa simbahan. Bago ako pumasok sa mga pintong iyon, may ginawa pa akong isang bagay. Isang piraso ng dokumento na tinawag ng ina ko na isang praktikal na hakbang. 7 taon ang lumipas, ang pirasong iyon ng papel ang nagligtas sa aking buhay at nagbaon sa kanya. Ang Pilipinas ay may batas na eksakto para sa sitwasyon ko at ginamit ko ito. Tinatawag itong Special Power of Attorney o SPA para sa pansamantalang kustodiya. Ang isang magulang na pansamantalang hindi kayang mag-alaga ng anak dahil sa medikal na pagpapagamot, pagtatrabaho sa malayo o anumang hamon ng buhay, ay maaaring ilipat ang awtoridad ng pangangalaga sa isang lolo o lola sa pamamagitan ng papel na inihain sa korte
at may tiyak na katapusan. Hindi ito pagsuko ng karapatan. Malinaw na sinasabi iyon ng batas. Ang pagpirma rito ay hindi patunay na ikaw ay hindi karapat-dapat na magulang. Ito ay kabaligtaran. Ito ang ginagawa ng isang responsableng magulang sa halip na basta na lang iwan ang bata at umasa sa swerte. At heto ang detalyeng kailangan ninyong tandaan. Nang pakiusapan ko siyang alagaan si Onyok para sa buwang iyon, inayos niya ang kanyang pag-upo at sinabing kung gagawin niya ito, dapat itong gawin ng tama. Dapat nakapanotaryo ang mga papeles dahil hindi daw siya nagpapatakbo ng isang sentro ng pag-aalaga ng bata. Siya mismo ang kumuha ng abogado. Naupo siya sa malaking mesang yari sa kahoy ng abogado, habang suot ang kanyang magarang damit at pumirma gamit ang kanyang perpektong sulat kamay na parang manang sa simbahan, sa ilalim mismo ng isang talata na mismong abogado niya ang gumawa. Isang pag-amin na tinatanggap niya ang pansamantalang pag-aalaga kay Onyok para sa ina nito na nangangailangan ng medikal na tulong at kukunin muli ang kustodiya kapag magaling na. Pumirma rin ako. Nanginginig ang kamay ko. Ang kanya ay hindi. Pagsapit ng Agosto, inuwi ko na si Onyok. Noong Setyembre, ika-3 ng Setyembre, 2019, inihain namin ng magkasama ang pagtatapos ng kasunduan at ang kaayusan ay natapos na may opisyal na record sa harap ng isang opisyal ng korte, kasing linis ng isang buod ng paglaya mula sa ospital. At pagkatapos, ginawa ng pamilya ko ang nakasanayan ng gawin ng pamilya ko. Hindi na namin ito pinag-usapan kailanman. Hindi ang bagyo, hindi ang psychiatric facility, hindi ang mga papeles. Inilagay ko ang aking mga kopya sa lumang berdeng bakal na kahon ni Danilo. Inilagay ang kahon sa pinakasulok ng aking aparador. At itinuring ang buong taon na iyon na parang isang bangkay na ako mismo ang naglibing. Ang ina ko ang nagpumilit na gawin ang mga papeles na iyon noong 2019. 7 taon nang lumipas, tatayo ang kanyang abogado sa isang husgado at tatawagin itong isang kasinungalingan na inimbento ko lamang. Bumalik tayo sa taong ito. Tumanggi ako sa San Agustin Academy. Sinabi ko iyon ng magalang. Minsan lamang, tulad ng pagtanggi mo sa pangalawang hahin ng pagkain. Mananatili si Onyok sa kanyang paaralan, kasama ang kanyang mga kaibigan, kasama ang kanyang grupo tuwing Huwebes. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na 7 taon ko nang ipinagpapaliban. Tumawag ako ng isang locksmith at pinapalitan ko ang mga doorknob at kandado sa sarili kong bahay. Hindi ko ito ibinalita. Tumigil lang ako sa pagpapanggap na normal ang pagkakaroon ng susi ng bahay ko sa lalagyan ng mga abubot ng ina ko. 3 araw ang lumipas, 9:00 ng gabi sa isang araw na may pasok, umilaw ang pula at asul na mga ilaw sa pader ng aking sala. 2 opisyal ng barangay at isang pulis ng Malolos ang nakatayo sa aking balkonahe. Magalang at mukhang pagod, rumeresponde sa isang tawag. May nag-report daw sa DSWD at barangay tungkol sa isang bata na posibleng pinapabayaan sa address na ito. Nag-aalala ang caller na baka unfit mother daw ang ina. Wala sa katinuan. Nakatayo ako roon suot ang aking unipormeng pang-nurse habang karga ang isang basket ng labahin sa aking balakang. Bumaba si Onyok sa kalagitnaan ng hagdan, nasuot pa ang kanyang pantulog at nanigas. Ang isang kamay ay nakahawak sa hawakan ng hagdan, nakatingin sa mga pulis. Pagkatapos ay sa akin, nag-iisip ng mga bagay na hindi dapat iniisip ng isang siyam na taong gulang. Pumasok ang mga pulis, nakita ang kanyang ginagawang takdang aralin sa mesa, at ang kanyang baon na nakahanda na sa frigider. Humingi ng tawad ng 2 beses at umalis sa loob ng 20 minuto. Sa kabilang kalsada, napanood ko ang pagbagsak pabalik ng kurtina ni Aling Karina. Matagal na nanatiling nakabukas ang makina ng sasakyan ng pulis sa tabi ng kalsada bago ito umalis, at bawat segundo nito ay isang pagbabalita sa buong bloke namin. Ibinalik ko si Onyok sa kama at naupo sa pinakababang baitang ng hagdan hanggang hating gabi. Kinaumagahan, tumunog ang telepono ko ng 7:00. Nabalitaan ko raw na may komosyon sa bahay ninyo kagabi, sabi niya. Maayos ba ang pakiramdam mo, anak? Hindi ko sinabi sa kanya. Wala akong pinagsabihan. Tiningnan ko ang bago kong kandado at naunawaan ko na hindi kailanman naging problema ang kandado para makapasok siya sa buhay namin. 2 linggo pagkatapos ng pagbisita ng mga pulis,
Isang lalaking naka-jacket ang kumatok sa aking pinto sa oras ng hapunan, kinumpirma ang aking pangalan, at inabutan ako ng isang kayumangging sobre na parang nagde-deliver lang ng pagkain. Tanggapin niyo po ito. Magandang gabi. Sa loob ay may isang formal na reklamo na inihain sa korte ng pamilya sa Bulacan para sa usapin ni Onyok Danilo Santos, isang menor de edad, ang naghain Elena Bautista. Hinihiling ng aking ina sa isang huwes na kunin ang legal na kustodiya ng aking anak at ibigay ito sa kanya. Nakatayo ako sa aking kusina at binasa iyon habang lumalamig ang sopas ni Onyok sa kalan. Ang mga salita ay mula sa isang estranghero na nagkukunwaring pamilya ko. Ang ina ng bata ay may kasaysayan ng pagiging ipinasok sa pasilidad para sa kaisipan. Ang ina ng bata ay nagpapakita ng patuloy na kawalan ng katinuan. Ang kapakanan ng bata ay nangangailangan na mailagay siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola na siyang pangunahing nag-alaga sa kanya noong nawalan ng kakayahan ang ina noong 2011. Binasa ko ang mga salitang ipinasok sa pasilidad para sa kaisipan ng 3 beses. Isang salitang napakahaba at napakalamig para ilarawan ang 10 linggong ginugol ko para iligtas ang sarili kong buhay sa sarili kong pagkukusa, kung saan nakapirma pa ang pangalan niya sa pinto ng pasilidad. May nakakalakip na sinumpaang salaysay doon, ni notaryo. Naroon ang perpektong sulat kamay ng aking ina sa ibaba. Ang huling linya ay nagsasabing isinampa niya ang kasong ito ng may mabigat na puso dahil sa pagmamahal. Inilapag ko ang mga papeles ng nakataob sa mesa. Hinainan ko si Onyok ng kanyang hapunan. Tinanong kung kumusta ang araw niya at wala akong nalasahan sa anumang kinain ko. Nang makatulog na siya, naupo ako hawak ang aking telepono at matagal na tinitigan ang pangalan sa telepono na Mama. 34 na taong mga tagubilin ang nakatago sa ilalim ng salitang iyon. Tawagan siya, magpaliwanag, humingi ng tawad, ayusin ito, panatilihin ito sa loob ng pamilya. Hindi tayo nagkukwento ng buhay natin sa mga estranghero. Nilagpasan ko iyon at sa halip ay nagdial ng isang numero mula sa internet. Isang opisina ng abogado para sa pamilya sa itaas ng isang laundry shop sa Paseo del Congreso. Minsan ang pinakamatapang na bagay na ginagawa ng isang tahimik na babae ay ang pagpapalit ng taong una niyang tatawagan. Amoy fabric conditioner mula sa laundry shop sa ibaba ang opisina ni attorney Lenny Carpio, at ang kanyang mesa ay may ukit na kasing laki ng hinlalaki at nagtiwala ako sa kanya sa loob ng 10 minuto. Binasa niya ang reklamo ng tahimik, nililipat ang mga pahina gamit ang isang daliri. Sige, sabi niya. Una, ang batas. Sa Pilipinas, hindi maaaring basta na lang kunin ng lolo o lola ang isang bata mula sa magulang sa pamamagitan lamang ng pagsasabing mahal na mahal nila ito. Kailangan niyang patunayan na hindi ka karapat-dapat, mataas na pamantayan iyan. At iyon ay responsibilidad niyang patunayan, hindi sa iyo. Ang buo nilang kaso ay nakasalalay sa isang salita, walang katinuan, na binihisan lang ng formal na pananalita para sa korte. Pagkatapos ay tinanong niya ako tungkol sa 2011 at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang bagyo, ang kwarto ng mga gamot, ang psychiatric facility, ang special power of attorney, ang pagtatapos nito noong Setyembre. Dahan-dahan siyang sumandal sa paraang ginagawa ng mga tao kapag may iniabot ka sa kanilang mas mabigat kaysa sa inaasahan nila. Tere, mayroon kang nakahain, ninotaryo, at tinatakan ng korte ng mga dokumento, kung saan tinanggap niya ang pansamantalang pag-aalaga at inamin na babalik sa iyo ang kustodiya. Binuo mo ang kanilang pinakamasamang bangungot noong 2011 at hindi mo man lang alam. Hayaan mong gamitin ko ito. At narinig ko ang sarili kong sumagot ng hindi. Kung ilalabas ang folder na iyon sa bukas na korte, hindi na ito magiging akin. Ang salitang sentro ng kalingang pangkaisipan ay mananatili sa pampublikong record kasama ang pangalan ng anak ko sa isang probinsya kung saan ang simbahan ng ina ko ay naglalabas ng mga balita. Hiniling ko sa kanyang ipanalo ito sa kasalukuyang panahon. 7 malinis na taon, ang trabaho ko, ang mga testigo ko, at hayaang nakabaon ang 2011. Masyadong matagal na tumitig sa akin si Lenny. Kung gayon, lalaban tayo ng dehado.
sabi niya. Sa ngayon, ang kanyang paunang bayad ay 150,000 piso. Kinuha ko ito mula sa pondo para sa pagpapagawa ng bubong ng gabi ring iyon. Pagsapit ng Biyernes, nagpadala ng unang liham ang kabilang kampo. Nais nilang sumailalim ako sa isang pagsusuring psikolohikal at nais nilang magkaroon ng pansamantalang pagbisita ang aking ina habang umuusad ang kaso. Nagsisimula ng umandar ang makina. Kung pinapakinggan mo ito, at may isang taong nagbasa ng pinakamasamang kabanata ng buhay mo sa harap ng mga estranghero, manatili ka sa akin dahil ang susunod na bahaging ito ay kung saan ako tumigil sa paghingi ng tawad para sa akin. At kung alam mo ang pakiramdam na iyon, pinuntahan ko muna ang aking ama dahil may bahagi pa rin sa akin na naniniwala sa kanya sa paraang naniniwala ka sa isang ilaw sa poste. Ginugol ni Ramon Bautista ang 40 taon ng kanyang buhay sa pag-aayos ng mga makina sa garahe ng munisipyo at hindi siya binago ng pagreretiro. Natagpuan ko siya sa isang talyer sa bayan na umiinom ng kapeng mabilis timplahin kasama ang mga lalaking nag-uusap sa pamamagitan lamang ng mga tango. Nakiusap akong samahan niya akong maglakad palabas sa paradahan. Sumunod siya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan na nakasanayan na niya. Pa, sabi ko, pinanood niyo akong palakihin si Onyok sa loob ng 9 na taon. Kilala niyo ako. Sabihin niyo sa kanyang itigil ito. Tiningnan niya ang basahan. Itinupi niya ito sa gitna. Tapos sa gitna ulit. Na parang kaya niyang gawin itong napakaliit para mawala. Alam ng mama mo kung ano ang makabubuti, anak, sabi niya. Ginagawa niya ito dahil mahal ka niya. Makikita mo rin iyon balang araw. Nakatayo ako sa mabatong paradahang iyon at pinanood ang 66 na taong gulang na lalaking tiklupin ang kanyang sarili kasabay ng basahang iyon. Hindi siya nalilito, hindi siya naloloko. Simpleng napagpasyahan lang niya sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na mas madaling sumang-ayon sa aking ina kaysa makipagtalo. Ang pagtango na makikita ko kinalaunan sa husgado, pinraktis na niya iyon sa buong buhay ko. Nagmaneho ako pauwi dumaan sa palengke at sa bandang Kapitolyo ay may isang kakaibang maliit na kaisipan na pumasok sa utak ko at ayaw nang umalis. Sa bawat album ng mga larawan sa bahay ng aking mga magulang, ang panig ng pamilya ng aking ina ay nagsisimula at nagtatapos sa kanyang mga magulang. Walang mga pinsan, walang mga kapatid na babae, walang mga kapatid na lalaki, isang buong henerasyon na blanko. Minsan ko na siyang tinanong noong ika-4 na baitang para sa isang proyekto ukol sa pamilya at inagaw niya ang papel mula sa aking mga kamay at siya mismo ang tumapos nito sa hapagkainan gamit ang bolpen. Ang ina ko ay nag-iisang anak. Matagal ko nang pinaniwalaan iyon. Gusto kong tandaan ninyong pinaniwalaan ko iyon. Masusukat mo ang iyong reputasyon sa isang bayan na nakasentro sa simbahan nang walang sinumang nagsasalita ng harapan sa iyo. Masusukat mo ito sa pamamagitan ng mga ibinibigay na pagkain. Ang pagbibigay ng ulam ang lokal na paraan para ipakita ang pag-aalala. Nang sumapit ang buwan ng Abril na iyon, tumigil ang mga ulam. Una, naging abala raw ang mga manang sa Legion of Mary nang magboluntaryo ako para sa programa sa pagpapakain. Pagkatapos, ang tagapagsanay sa basketball ni Onyok, na dati ay nagpapadala sa akin ng mga mensahe para sa mga tips sa paglalaro, ay nagsimulang sumagot ng napakaikli hanggang sa hindi na sumasagot. Iniba ng isang nanay sa paaralan ang iskediul ng paglalaro ng aming mga anak, hindi na ibinalik sa dati, at kinawayan lang ako sa paradahan ng pamilihan ng Pure Gold na parang hindi niya ako kilala. Walang sinumang naging malupit. Ang kalupitan ay nagiiwan ng bakas. Ito ay parang klima. Isang malamig na hanging ipinadala ng aking ina sa buong bayan sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin. Ang kaibigan kong si Belen, na nasa pang-umagang turno sa ospital at laging nakakarinig ng lahat ng tsismis sa probinsya, ang sa wakas ay nagsabi sa akin ng kumakalat na balita. Ang aking ina, sa parlor sa bayan, gamit ang kanyang nag-aalalang boses na dinig ng lahat, sinusubukan lang naming ilagay si Onyok sa isang maayos na lugar bago pa may mangyari ulit. Ulit. Isang salita na may bigat ng isang buong akusasyon. Hindi isang kasinungalingan na maaari mong patunayan. Hindi mo pwedeng kasuhan ang isang pagbuntong hininga. Kwento lang, ikinuwento ng malumanay.
Paulit-ulit na ikinuwento ng pinakapinagkakatiwalaang babae sa parokya. Naunawaan ko na noon kung ano talaga ang kinakalaban ko. Hindi lumalaban ang aking ina gamit ang mga katotohanan. Lumalaban siya gamit ang pagmamanipula ng paligid. At hindi mo pwedeng tanungin ang panahon. Nakatayo ako sa aking kusina ng gabing iyon. Tiningnan ang hindi napipinturahang bahagi ng dingding sa pasilyo at nagsalita ng malakas sa kawalan. Sige, gumagawa ng listahan ang mga nurse kapag nagkakagulo ang sitwasyon. Ganito kami hinubog. Kumuha ako ng bagong kwaderno mula sa mga gamit sa eskwela ni Onyok at nagsulat ng petsa sa itaas ng unang pahina. Ang susunod na banat ay pumuntirya sa aking lisensya. Ipinatawag ako ng aking tagapangasiwa bago ang aking turno. Isinara ang pinto at inusog ang isang liham patawid sa kanyang mesa gamit ang dalawang daliri na parang nakakadiri ito. Nakatanggap ng anonymous complaint ang Board of Nursing ng PRC na nagpapahayag ng concern tungkol sa past condition ko at nagtatanong kung safe pa bang mag-practice ng profession si Teresa Santos. Walang pangalan, pag-aalala, nakaraang kondisyon. Pagsapit ng panahong iyon, nakikilala ko na ang mga bakas ng aking ina kahit pa nakasuot siya ng guwantes. Heto ang totoo tungkol sa isang reklamo sa lupon. Hindi mahalaga kung wala itong basehan. Kapag naihain na ito, mayroong proseso. At walang pakialam ang proseso na malinis ang iyong record, na ikaw mismo ang nag-ulat ng sarili mo noong 2019 na binigyan ka ng kalayaan ng programa upang makapagtrabaho. Habang nagaganap ang pagsusuri, binago ng aking pinapasukan ang aking mga gawain. Inalis nila ako sa pag-aalaga kay Lola Hilda. Si Lola Hilda ay 71 taong gulang. Napakatalas pa rin ng isip, namamatay dahil sa paghina ng puso ng may buong dignidad. At binantayan ko siya tuwing Martes at Huwebes ng gabi sa loob ng 5 buwan. Nang pumasok ang kapalit na nurse, pilit na inalam ni Lola Hilda kung nasaan ang paborito niyang nurse. Iyon ang nakapagpabigat sa akin. Hindi ang liham. Hindi ang maingat na mukha ng departamento ng tauhan. Isang naghihingalong babae na nagtatanong kung nasaan ang kanyang alaga at walang sino man ang pinapayagang sabihin sa kanya ang katotohanan. Nang gabing iyon, sinimulan ko kung ano ang dapat sinimulan ko pa noong Pebrero. Inililista ng mga nurse ang lahat dahil sa medisina. Simple lang ang panuntunan. Kung hindi ito nakasulat, hindi ito nangyari. Kaya, sinimulan kong ilista ang sarili kong buhay. Bawat tawag, bawat petsa, bawat testigo. Ang pagbisita ng mga pulis, kasama ang numero ng kanilang tsapa, ang pananambang sa San Agustin, ang susi, ang mga kandado, ang liham mula sa lupon. Maayos na mga hanay, itim na tinta, walang labis na salita. Ginugol ng aking ina ang ilang buwan sa pagsulat ng kanyang kwento tungkol sa akin sa pamamagitan ng mga bulungan. Sige, itatago ko ang sa akin sa mga record. Nang makita ni Onyok ang kwaderno, tinanong niya kung gumagawa ako ng takdang aralin. Parang ganoon na nga, sabi ko. Tumango siya at bumalik sa kanyang mga mapa ng panahon. At pagkatapos, nang hindi tumitingin sa akin, sinabi niya sa akin ang bagay na nagwasak sa buong linggo ko. Sabi ni Lola, sira daw ang ulo ninyo noong 2019. Sabi ni Onyok, habang nagkukulay pa rin ng simbolo ng bagyo. Sinasabi iyon sa paraang inuulit ng mga bata ang mga bagay na matagal na nilang kinikimkim. Sabi niya, ang mga nanay daw na nagkakasakit ng ganoon ay pwedeng magkasakit ulit at kung may nangyayaring nakakatakot sa bahay, siya raw muna ang tatawagan ko. Sabi niya, sikreto daw natin iyon dahil hindi tayo nagkukwento ng buhay natin sa mga estranghero. At hindi daw estranghero si Lola. Patuloy na gumalaw ang kanyang krayola. Nanatili akong tahimik at ginawa ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko kailanman sa aking kusina, iyon ay ang wala. Hindi ako nagulat, hindi ko binigyan ng ibang kahulugan, hindi ko ipinasa sa isang 9 gulang ang aking galit upang pasanin niya bukod sa lahat ng iba pang bagay. Nagtanong ako ng isang malumanay na tanong, ano ang pakiramdam mo kapag sinasabi niya iyon? At nagkibit-balikat siya gamit ang isang balikat na para sa isang 9 gulang ay nangangahulugang masama ang pakiramdam niya. Kaya't kinuha ng ina ko ang sarili niyang utos, ang ipinilit niya sa akin sa may pintuan ng sentro ng kalingang pangkaisipan at ginawa itong paraan para maghikayat.
Gumagawa siya ng isang maliit na impormante, gamit ang pagmamahal sa kanya ng aking anak. Tinuturuan siyang ang kanyang ina ay isang kondisyon na dapat bantayan, na ang kalungkutan sa aming bahay ay isang bagay na dapat iulat. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan sa tanging sukat na kaya niyang unawain. Sobrang nalungkot si Mama pagkatapos mamatay ni Papa, at humingi ako ng tulong sa mga mabubuting tao, at gumana iyon. Ang paghingi ng tulong ay ang paraan para manatili kang matatag at hindi mo kailangang magtago ng mga sikreto tungkol sa akin kahit kanino. Tiningnan niya ako ng mahabang segundo at bumalik sa kanyang iginuguhit. Isinulat ko ang buong pag-uusap na iyon sa kwaderno ng salita por salita. May oras, hindi nanginginig ang kamay. Pagkatapos ay tinawagan ko ang opisina ni Lenny at nag-iwan ng mensahe. At tinawagan ko ang tagapayo ni Onyok sa grupo at nag-iwan ng isa pa. Kinaumagahan, tumawag pabalik si Lenny na may dalang balita. Pinagbigyan ng korte ang kanilang mosyon. Sasailalim ako sa isang pagsusuring psikolohikal ayon sa utos ng isang huwes. Hiniling nila ito, sabi ni Lenny, at may bago sa boses niya. Mabuti. Ngayon huminga ka. Ang mga pagsusuri ay pwedeng gamitin ng parehong kampo. Ang paghahanda para sa deposisyon kasama si Lenny ay nakakadrain ng pisikal na lakas. Pinagbabaril niya ako ng mga tanong patawid sa may ukit na mesa sa loob ng 2 oras tungkol sa mga gamot ko, sa pagtulog ko, sa kwarto ng mga gamot, at kung kahit minsan ba ay nakalimutan ko si Onyok kahit saan. Ginagampanan ang pagiging kalabang abogado ng napakahusay kaya gusto ko siyang kamuhian ng kaunti. Pagkatapos ay nagtimpla siya ng 2 kape at inilapag ang isa sa harap ko na parang isang hatol. Ang kaso nila ay nakabase sa 2019, sabi niya. Lahat ng paraan nila ay dadaan doon, at ang natatanging panlaban din natin ay ang 2019. Ang iyong mga papeles, ang iyong dokumento, ang kanyang pirma. Ikaw ang bumuo nito, Tere. Hayaan mong gamitin ko. Tumingin ako sa kanyang bintana sa labas, kung saan lumalabas ang usok mula sa tindahan ng labahin sa ibaba, papunta sa malamig na hangin. Inisip ko ang salitang sentro ng kalingang pangkaisipan na nakalimbag sa isang pampublikong dokumento. Ang mga balita sa parokya. Si Onyok sa edad na 15, balang araw ay itatype ang sarili niyang pangalan sa internet. Makikita ang pinakamasamang taon ng kanyang ina na nakasulat sa wika ng isang estranghero. At narinig ko ang boses ng aking ina na lumalabas sa sarili kong bibig, at iyon ang bahaging hindi ko kayang pag-andahin para sa inyo. Huwag ang dokumento. Lenny, ipanalo natin ito sa kasalukuyang ebidensya. Pakiusap. Sinabi lang niya, nang tahimik, mas matimbang ang papel kaysa sa pananalita. Pero pangalan mo ang nakasulat sa papel. At hinayaan niya akong iuwi ang isiping iyon. Nang gabing iyon, matapos makatulog ni Onyok, nakatayo ako sa may pintuan ng aking aparador na nakapatay ang ilaw. Ang berdeng bakal na kahon ni Danilo ay nasa itaas na bahagi kung saan ito nakalagay sa loob ng 7 taon, nakasara, walang alikabok, dahil pinupunasan ko ang paligid ng sarili kong nakabaong taon na parang isang mabuting tagapaglinis. Umabot ang kamay ko pa itaas, tumigil, at bumaba ulit. Hindi pa, sabi ko sa dilim, na parang tinanong ako ng kahon. Kung titingnan ko pabalik, sa tingin ko ay nagtatanong na ito sa buong panahon. Ang deposisyon mismo ay ginanap sa isang conference room na may tubig na hindi ininom ng sinuman. Ang abogado ng aking ina, isang magaling magsalitang lalaki na nagngangalang attorney. Pascual na may suot na singsing ng nagtapos, ay ginugol ang 3 oras sa pagtatangkang sirain ako gamit ang boses na parang maligamgam na langis. Binasa niya ng malakas ang mga dati kong reseta ng gamot, isa-isa, minamali ang pagbigkas sa mga ito, naghihintay na manginig ako. Tinanong niya kung nakalimutan ko na ba kailanman si Onyok sa paaralan, kung nakakandado ba ang kabinet ng mga gamot, kung ilalarawan ko ba ang sarili ko bilang isang taong madaling umiyak. Sinagot ko ang bawat tanong sa paraang nagbabasa ako ng presyon ng dugo tuwing 3:00 ng madaling araw. Kalmado, eksakto, walang dagdag na salita. Pangalan ng gamot, mga petsa ng paggamit, itinigil ng may pahintulot ng doktor, 2011.
Panay ang sulyap niya sa kanyang dilaw na papel na parang ang mas kawili-wiling bersyon ko ay nakasulat doon at ang babaeng nakaupo sa silya ay patuloy na hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nang matapos ito, naglakad ako papunta sa aking sasakyan na nakasuksok ang mga susi sa pagitan ng aking mga daliri at napagtanto kong hindi nanginginig ang aking mga kamay. Mayroong bahagi sa akin na naging tahimik, malamig at malinaw. At sa kalinawang iyon, isang katotohanan ang nangibabaw. Ang isang bulungan ay namamatay kapag nakatapat nito ang papel. Ang buong kaso nila ay nakadepende sa pagmamanipula ng paligid. Ang kwento-kwento ay natatalo ng mga dokumento, ngunit mangyayari lamang ito kung mayroong maglalakas loob na ilapag ang mga dokumento sa mesa. Hindi ako nagmaneho pa uwi. Nagmaneho ako papunta sa bayan sa tanggapan ng mga record ng korte ng pamilya, kumuha ng numero, at tumayo sa kahera sa ilalim ng mga ilaw na parang silid ng mga pasyente sa ospital tuwing gabi. Nagpuno ako ng formularyo para humingi ng mga sertipikadong kopya ng buong record ng kaso noong 2011. Numero ng kaso, mga pangalan ng partido, bawat kalakip na dokumento, kasama ang pagpapasawalang bisa nito. Tinatakan ng kawani ang aking formularyo nang hindi man lang tumitingin sa akin, pinunit ang isang dilaw na resibo at sinabi ang mga salita sa paraang sinasabi niya ito 50 beses sa isang araw. 10 araw ng trabaho bago makuha, 10 araw. Ang katotohanan ay may petsa kung kailan ito pwedeng kunin. Sa bahay, idinikit ko ang dilaw na resibong iyon sa loob ng pinto ng aking kabinet sa kusina, katabi ng iginuhit ni Onyok na malakas na bagyo, kung saan makikita ko ito tuwing umaga habang kumukuha ako ng kape. Habang naghihintay ako sa mga sertipikadong kopya, sa wakas ay ibinaba ko ang berdeng kahon. Hapagkainan, hating gabi, isang ilaw. Mas madaling bumukas ang kandado kaysa sa inaasahan ko, at naroon iyon, sa pinakaibabaw. Sa isang folder na pinangalanan ni Danilo gamit ang kanyang malalaking letra tulad ng isang electrician, noong ang folder ay naglalaman pa ng mga garantiya, ang Special Power of Attorney, Marso 2011. Ang pirma ko sa ibaba, 27 taong gulang, at sobrang nanginginig kaya ang titikti sa pangalang Tere ay parang hugis ng kidlat. At sa tabi nito, ang sa aking ina, kalmado, maayos ang kurba, perpekto na parang programa sa simbahan. Elena Bautista. Pumirma siya sa linyang inihanda ng sarili niyang abogado sa ilalim ng talata ng pag-amin na ginawa ng abogado niya. At binasa kong muli ang talatang iyon sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Pansamantalang pag-aalaga sa menor de edad na bata para sa kanyang ina. Isang karapat-dapat at mapagmahal na ina na tumatanggap ng medikal na pangangalaga, ibabalik ang kustudiya sa sandaling siya ay gumaling. Isang karapat-dapat at mapagmahal na ina. Isinulat ito ng abogado niya. Binasa niya ito. Pinirmahan niya ito. Suot ang kanyang magarang damit sa malaking mesa ng abogado niya dahil ang pagpapanatili ng magandang imahe ay nangangailangan ng mga tamang papeles. Naupo ako roon at tumawa ng isang beses, maikli at hindi nakakatawa, sa paraang tumatawa ka sa pasilyo ng ospital. Sa lahat ng taong ito, dinala ko ang folder na iyon bilang ebidensya laban sa sarili ko. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na ebidensya pala ito para sa akin. Na sa kanyang pagmamadali na gawing opisyal ang aking pagbagsak, inilagay ng aking ina ang sarili niyang pangalan sa katotohanan. Sinabi ko iyon ng malakas sa aking walang taong kusina, tahimik na parang isang panata. Isinulat ko ito para walang sinuman ang makapagbago nito. Sa pinakaibaba ng folder ay may isa pang dokumento na nakalimutan ko nang nag-exist. Ang kopya ng talaan ng pagdinig para sa pagpapasawalang bisa. Ika-3 ng Setyembre, 2011, ang araw na natapos ang kasunduan. Nagbigay ng pahayag ang aking ina sa opisyal ng korte nang umagang iyon para isama sa opisyal na record. Binasa ko ang unang linya ng sinabi niya noon at kinailangan kong ilapag ang mga pahina at maglakad patungo sa lababo. Dumating ang aking ama ng Sabadong iyon para ihatid ang sapatos na pang-basketball ni Onyok mula sa huling pagbisita bago ipinatigil ni Lenny ang pagbisita. Nakatayo siya sa aking balkonahe, hawak ang mga sapatos na parang madaling mabasag at hindi siya umalis. Matagal niyang tiningnan ang bagong kandado. Pagkatapos, sa isang boses na hindi ko kailanman narinig na ginamit niya,
Mas maraming salita ang sinabi sa akin ng aking ama sa loob ng 10 minuto kaysa sa narinig ko sa loob ng 10 taon. Ang ina mo ay may kapatid na babae, sabi niya. Si Rosa. Mas matanda ng 2 taon. Nakilala ko silang pareho noong high school. Hindi ako gumalaw. Natakot akong baka tumigil siya. Tulad ng pagkatakot mong baka mabulabog ang isang ibon. Si Rosa ay may tinatawag nilang sakit sa nerbiyos noon. Mga sumpong. Siguro ngayon bibigyan iyon ng pangalan at gamot ng doktor at magkakaroon siya ng bahay at mga apo. Noong 1974, pumirma ang tatay niya sa mga papeles at idiniretso siya ng 2 lalaki sa National Center for Mental Health o NCMH sa Mandaluyong. Ang ina mo ay 11 taong gulang noon. Napanood niya mula sa hagdan. Binaligtad niya ang mga sapatos sa kanyang mga kamay. Ibinenta ng pamilya ang piano ni Rosa bago magpasko ng taon ding iyon. Wala nang bumanggit ulit sa pangalan niya sa mesang iyon. Hindi sa hapunan, hindi kapag Pasko, hindi sa mismong burol ng kanyang ina. Naisaulo ito ng ina mo na parang dasal, Tere. Ang mga taong nagpapakita ng problema ay kinukuha at inilalayo. Hindi niya sinusubukang saktan ka. Tumingin na siya sa akin. Sa isip niya, inuunahan niya na kunin si Onyok bago pa gawin ng mga estranghero, bago may gumawa sa inyo kung ano ang ginawa kay Rosa. Nakatayo ako roon hawak ang mga sapatos ng anak ko, at sa isang mapanganib na sandali, nakita ko siya, 11 taong gulang sa isang hagdanan. Pinapanood ang isang sasakyan na inilalayo ang kanyang kapatid na babae dahil lamang sa kasalanang ipakita ang kalungkutan ng malakas. Pagkatapos ay naisip ko kung kaninong pangalan ang nakasulat sa reklamong isinampa laban sa akin at lumipas din ang sandaling iyon. Ang pag-unawa kung saan nanggaling ang bala ay hindi nagbabago kung saan ito nakatutok. At kayo, pa? Tanong ko. Ano ang natutunan ninyo? Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan nang hindi sumasagot. Habang pinapanood ko ang ilaw sa likod ng sasakyan niya, napagtanto kong hindi siya kailanman sumagot sa anumang tanong sa buong buhay niya. Lagi lang siyang tumatango. Dumating ang alok para sa kasunduan noong Huwebes. Nakaimprenta sa papel na napakakapal. Iuurong ng ina ko ang petisyon para sa kustodiya. Ang lahat ng ito, kinabukasan, kung papayag ako sa ilang maliliit na bagay. Pansamantalang pagbisita, nang walang kasama tuwing ikalawang katapusan ng linggo at tuwing Miyerkules. Ipapasok si Onyok sa San Agustin Academy sa darating na pasukan. Pagpapayo para sa pagkakabuklod ng pamilya, kasama ang isang tagapayo na pareho naming napagkasunduan. Ang napagkasunduan ay isang babaeng nagmumula sa grupo nila sa parokya at isang probisyon na nagbabawal magsalita tungkol sa mga nakaraang isyu sa kalusugan na nangangahulugang mananatiling nakabaon ang nangyari noong 2011. Bawiin ang kanyang mga akusasyon, tatakan at itago ang lahat ng record at ngingiti ang lahat pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay. Inilapag ito ni Lenny sa mesa at diretsahang sinabi sa akin ang totoo dahil iyon ang dahilan kung bakit ko siya binabayaran. Ito ang pinakamurang paraan para makalabas, Tere. Pirmahan mo ito. At bukas, pagkagising mo, malinis at sarado na ang record mo. Limitado na ang gagastusin mo sa abogado. At makakapagpahinga ka na ulit tuwing linggo. Ang mga paglilitis ay parang sugal. Ito ay sigurado. Naupo ako na hawak ang bolpen. Gusto kong maging totoo sa inyo tungkol sa bahaging ito. Hindi ito naging isang madaling hindi. Pagod na ako sa paraang parang nalulunod. May anak ako, na ngayon ay natatakot na sa pula at asul na ilaw, isang bayarin sa abogado na umuubos sa pondo para sa aming bahay, record sa trabaho na may marka, at isang bayang puno ng mga tsismis. Maaaring matapos na ang lahat ng iyon bago magtanghalian. Ang magiging kapalit lang nito ay ang buong takbo ng buhay ko, ang paaralan ng anak ko, ang tagapayo niya, ang kanyang schedule, ang susi, na ibabalik muli sa lahat ng pinto ng aming buhay, nang may kalakip na pagpapatahimik tungkol sa sarili kong nakaraan. Sumayad ang bolpen sa papel. Gumawa ito ng isang maliit na tuldok. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ko sa mesa, nakaharap sa itaas. Ang paaralan ni Onyok. Nasa klinika siya dahil sumasakit ang tiyan. Pangatlong beses na ngayong linggo, nabanggit ng nurse. At may oras ba raw ako para pag-usapan kung ano talaga ang kalagayan niya kamakailan.
Matagal kong tinitigan ang tuldok ng tinta. Pagkatapos ay ibinalik ko ang takip sa bolpen. Nang gabing iyon, nagising si Onyok na umiiyak ng 2:00 ng madaling araw, at pagdating ko sa kwarto niya, hinawakan niya ang manggas ko gamit ang 2 kamay, at nagtanong na nagtapos sa lumang bersyon ng buhay ko. Kung maging malungkot po ba ako tulad ninyo, sabi niya, na sinisinok, kukunin po ba ako ni Lola? Naroon na. 3 henerasyon ng aral ng aking ina, buhay, at tumatakbo sa isip ng 9 na taong gulang kong anak ng 2:00 ng madaling araw. Ang pagiging malungkot ay nangangahulugang, kukunin ka. Ang pagmamahal ay may hinihinging kapalit. Sabihin kay Lola muna. Sumasakit ang tiyan niya sa buong linggo dahil kinikimkim niya ito sa kaisa-isang lugar kung saan pwedeng magtago ng problema ang mga bata. Niyakap ko siya hanggang sa makatulog siya. Pagkatapos ay naupo ako sa hapagkainan hanggang sa maging kulay abo ang bintana at ayaw ko nang magpamanipula. Kinaumagahan, tinawagan ko si Lenny at sinabi ang 3 bagay ng magkakasunod. Una, punitin ang kasunduan. Hindi natin ibebenta sa kanya ang pananahimik. Ang pananahimik ang siyang nagpapasakit sa anak ko. Pangalawa, ihain ang musyon, ang buong sertipikadong kopya mula 2019. Ang Special Power of Attorney, ang pag-amin, ang kopya ng talaan ng pagtatapos bilang ebidensya para isama sa opisyal na record sa ilalim ng pangalan ko. Pangatlo, gumawa ng formal na utos sa pagpapatigil para sa mga magulang ko. Bawal silang makipag-ugnayan sa akin o kay Onyok sa labas ng proseso ng korte hanggang sa matapos ito. Natahimik si Lenny ng 1 segundo at pagkatapos ay nakarinig ako ng isang bagay na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Isang tawa, maikli at mabagsik. Ayan na siya, sabi niya. Ngayon ay lalaban tayo gamit ang 2 kamay. Isa pa, kapag tumestigo ang ina mo, at siguradong gagawin niya iyon, huwag kang panghihinaan ng loob. Hayaan mong itayo niya ang tore niya, gaano man niya katingin, na mataas ito. Ang papel ay marunong maghintay. Nang hapong iyon, may ginawa akong huling paglilinis. Hinanap ko ang lumang ekstrang susi ng ina ko. Iyong susi para sa kandadong pinalitan ko na. Inilagay ko iyon sa isang sobre ng walang kasamang sulat at ipinadala iyon sa pamamagitan ng padalahan ng LBC papunta sa Barangay San Vicente. Hayaan mong pumirma siya para makuha iyon. Kung ang kwentong ito ay naging kwento mo na rin, kung natutunan mong ang paglalagay ng limitasyon ay hindi kalupitan kundi isang paraan para iligtas ang sarili, pabor naman, sabihin mo sa akin sa mga komento. At sumubaybay ka. Dahil ang aking ina ay malapit nang umupo sa upuan ng testigo. Ang inutos ng korte na pagsusuri ay umabot ng 2 sesyon sa isang opisina na may mga laruang kahoy at aklat pangkulay para sa mga bata at isang kahon ng tissue na inilagay ng eksaktong abot kamay mula sa bawat upuan. Mabusisi at patas si Dr. Asuncion, na noong panahong iyon ay nakakapagod na rin. Bumalik ang kanyang ulat noong Mayo at binasa sa akin ni Lenny ang mga mahahalagang linya sa pamamagitan ng telepono. Walang kasalukuyang problema sa pag-iisip. May kasaysayan ng matinding depresyon noong 2019 na ganap nang naresolba sa pamamagitan ng tamang pagpapagamot na sariling kusa, epektibong pagharap sa problema, matibay at panatag na ugnayan ng magulang at anak. Nakatayo ako sa aming garahe habang nakikinig at hinayaan ko ang aking sarili sa loob ng 1 buong minuto na maniwala na gumagana ang sistema. Pakanin mo ng katotohanan, makakakuha ka ng hustisya. 3 araw pagkatapos, naghain si attorney, paskwal ng kanyang sagot, at natutunan ko kung ano ang nangyayari sa katotohanan kapag dinaan sa emosyon. Kinopya ng kanyang dokumento ang ulat ng ganito. Itinala ng tagasuri ang kasaysayan ng matinding depresyon. Tuldukan. Wala ang mga salitang ganap ng naresolba. Wala ang sariling kusa. Kinuha niya ang diagnosis at itinapon ang tungkol sa paggaling at teknikal na tama ang lahat ng iyon, sa paraang ang isang liham ng pangingikil ay teknikal na gawa sa diaryo. Naghain si Lenny ng pagtatama, ngunit naging prangka siya sa akin. Intindihin mo ang kakadiskubre mo lang. Ang katotohanan ay hindi nagtatanggol sa sarili nito, Tere. Nananatili lang ito sa folder
hanggang sa may isang taong tumayo at basahin ang buong pangungusap ng malakas. Isinulat ko iyon sa aking kwaderno, salita por salita, nang hindi ko alam na ako pala ang taong tinutukoy na gagawa nito. Pagkatapos ay dumating ang listahan ng mga testigo para sa pagdinig at binasa ko iyon habang nakatayo sa aking kusina. Si Father Carlos, 2 pangalan mula sa Legion of Mary, si Aling Karina mula sa kabilang kalsada, yung kurtina na nagtetestigo, at doon, 4 mula sa ibaba, nakasulat ng normal, na parang hindi mahalaga, Ramon Bautista, ang aking ama. Tinatawag ng aking ina ang sarili kong ama para tumestigo laban sa akin at pumayag naman siyang pumunta. Ang pagdinig ay dumating noong Hulyo sa isang husgado sa ikalawang palapag na may mga dilaw na upuang gawa sa kahoy at isang bentilador sa kisame na tumutunog na parang orasan. Namuno si Judge Villanueva, isang kulay abo at maingat na lalaki na binabasa ang lahat ng 2 beses at halos walang sinasalita. Ang aking ina ay nakasuot ng mapusyaw na asul, ang kulay ng pagiging inosente. Sa upuan ng testigo, napakagaling niya. Nanginginig ang boses sa tamang pagkakataon, lumilitaw ang tisyu sa tamang oras, 40 taon ng pagiging magaling na aktres sa mga komite ng simbahan na ngayon ay nakatutok sa gitna ng husgado. Sinabi niya sa huwes na lagi raw akong marupok, sensitibo, sabi niya, kahit noong bata pa, yung tipo na kailangan mong laging bantayan. Sinabi niya sa huwes na noong 2019, kinailangan naming makialam at kunin ang bata. Hindi siya makagalaw bilang isang ina. Kinailangang kunin, na parang may naganap na pagsagip, na parang may mga umiilaw na sirena at hagdan ng bumbero. Sa halip na gawin sa malaking mesa ng sarili niyang abogado at sa pamamagitan ng mga papeles na siya mismo ang nag-utos. At pagkatapos, habang nakasandal palapit sa huwes, maamo tulad ng isang nurse na nagdadala ng masamang balita, sinabi niya ang pangungusap na naniwala siyang tatapos sa akin. Hindi ko kailanman naniwala ang karapat-dapat siya. Sinabi ko lang kung ano ang dapat kong sabihin noon para mapanatili ang kapayapaan. Alam ng isang ina kung ano ang totoo. Sa pagtatanong sa kabilang panig, isang linya lamang ng mga tanong ang itinanong ni Lenny ng araw na iyon. Ginang Bautista, tungkol sa pagbisita ng mga pulis sa Kalye Mabini noong Pebrero. Kayo ba ang tumawag sa kanila? Inayos ng aking ina ang kanyang alampay. May kailangang gumawa niyon, sabi niya, at tumingin sa huwes na parang naghihintay ng pagtango. At pagkatapos ay idinagdag niya, kahit walang nagtatanong, nagliliwanag sa purong kumpiyansa ng isang babae na hindi pa kailanman nakontra sa sarili niyang hapagkainan. Sa aming pamilya, hindi tayo nagkukwento ng buhay natin sa mga estranghero. Lahat ng ginawa ko ay ginawa ko para mapanatili iyon. Isinulat iyon ng isang husgado na puno ng mga estranghero. Nakaupo ako sa mesa ng mga abogado nang magkapatong ang mga kamay sa ibabaw ng isang simpleng dilaw na folder at walang sinabi kahit ano. Hindi ako nakipagtalo. Paglabas namin, bumulong si Lenny. Bukas na. Hayaan muna natin siyang matulog sa tore niya. Nang gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakalipas na buwan. Ang mga nagtataasang tore, madalas sabihin ng asawa ko, ay mga pagbagsak lamang na hindi pa naitatakda ang oras. Hindi kailanman tumuntong si Onyok sa husgadong iyon, at hindi siya kailanman tutuntong doon hanggat kaya ko. Kinatawan siya ng isang court representative o social worker, isang mukhang gusgusin ngunit mabusising lalaki na nagngangalang Mr. Flores, na bumisita sa aming bahay ng 2 beses. Pinanood si Onyok na ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa mga lugar ng mababang presyon sa loob ng 20 minuto. Tiningnan ang presider, kung ligtas at maayos ang bahay, ang mga card sa eskwela, at nagsulat ng maiikling tala. Ang kanyang ulat ay isinama sa opisyal na record ng hapong iyon at binasa sa akin ni Lenny ang mga mahahalagang bahagi habang nasa pasilyo kami. Ang tahanan ay matatag, ligtas, at nakasentro sa bata. Ang bata ay mahusay sa pag-aaral at sa pakikisalamuha. Ang ugnayan ng magulang at anak ay matibay at panatag. At pagkatapos, isang talata na walang kabuhay-buhay, pero mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pag-aari ko. Ang bata ay nagpapahayag ng pagkabalisa kaugnay ng mga pahayag na ginawa ng lola sa panig ng ina. Partikular na rito ang takot
na kapag nakaramdam siya ng kalungkutan ay maaaring maging dahilan ito upang kunin siya mula sa pangangalaga ng kanyang ina. Napag-alaman ng gumawa ng ulat na ito na ang pagkabalisang ito ay sanhi ng ginagawa ng lola, hindi ng ina. Narito na. Ang tanong tuwing 2:00 ng madaling araw, ang pagsakit ng tiyan, ang maliit na proyektong panghikayat na isinalin sa diretsyong lengguwahe ng isang opisyal ng korte na hindi mapagbibintangang nagmamahal sa akin. Rekomendasyon. Manatili ang bata sa solong legal na kustodiya ng kanyang ina. Binasa ko ang talatang iyon ng 2 beses sa pasilyo at ibinalik ang telepono kay Lenny nang walang imik dahil may mga uri ng ginhawa na hindi mailalabas gamit ang boses. Hawak din ng kampo ng ina ko ang ulat. Kung makatwiran silang tao, sana ay sumuko na sila. Sa halip, pagdating ng 5:00, naghain si Attorney Pascual ng 2 mosyon. Isa ay upang balewalain ang ulat ng kinatawan dahil sa pagiging bias umano nito, at isa ay upang ipatawag muli si Elena Bautista sa upuan ng testigo, kinabukasan upang linawin ang kanyang naunang testimonya. Binasa ni Lenny ang pangalawang mosyon ng 2 beses at may isang bagay sa kanyang mukha ang natigilan, tulad ng isang mga ngaso na nakarinig ng paglagitik ng sanga. Mabuti, sabi niya. Lumalaki ang tore. Bukas hihilahin natin ang isang pahina mula sa ilalim. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Lenny sa kanyang opisina, kasama ang isang pagkain na hindi namin pareho kinain, at inilatag niya sa mesa ang mga mangyayari sa pagtatapos ayon sa pagkakasunod-sunod. Bukas, sa kanyang paglilinaw, siguradong ginugol ni Pascual ang buong gabi sa pagtuturo sa kanya na palambutin ang kanyang mga salita, pero hindi lalambot ang ina mo. Hindi niya kaya. Hindi pa niya kailangang gawin iyon kailanman. Paninindigan niya ito ng husto. At kapag mariin na ang kanyang pagtanggi, iaabot ko ang folder. Pinantay niya ang mga sertipikadong kopya gamit ang 2 daliri hanggang sa maging perpekto ang pagkakasama-sama nito. Ang asul na tatak ng korte. Ang nakabakat na selyo na mararamdaman mo sa papel na parang braille. Ang pangalan ko, ang pangalan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Lenny ang bahaging itinago niya dahil ang magagaling na abogado ay namimili ng mga katotohanang ilalabas. Kapag naging ebidensya na ito, Tere, magiging pampubliko na ito. Ang lahat ng ito, pero mayroong pintuan palabas. Inislide niya ang isang pahina palapit sa akin. Naroon ang sulat kamay niya, 2 linya. Pwede kong hilingin kay Judge Villanueva na suriin ang mga medikal na dokumento sa pribadong silid. Sa silid ng husgado. Nakaselyo. Ang special power of attorney ay isasama. Papasok ang kanyang pirma. Pero ang sentro ng kalingang pangkaisipan ay mananatiling labas sa pampublikong record. Hindi ito mababasa ni Onyok kailanman. Hindi ito mababasa ng parokya. Mapapanatili mo kung ano ang pinoprotektahan mo sa loob ng 7 taon. Oo, uupo ako sa upuan ng testigo at ako mismo ang magbabasa nito, sabi ko. Dahan-dahan siyang tumango. Ang isa ay nagtatago sa sikreto mo. Ang isa ay papatay sa kanila. Hindi mo kailangang magdesisyon hanggat hindi ka nakaupo roon. Pero Tere, intindihin mo ang natutunan mo noong Mayo. Hindi ipinagtatanggol ng katotohanan ang sarili nito. Naghihintay ito ng sinumang handang bumasa ng malakas sa buong pangungusap. Nagmaneho ako pauwi sa ilalim ng kalangitan na tatawagin ni Danilo na may namumuong bagyo. Tiningnan ko si Onyok, na natutulog ng patagilid tulad ng kanyang ama. Pagkatapos ay naupo ako sa hapagkainan at nagsulat ng isang liham na nagsimula sa "Para kay Onyok, kapag malaki ka na", at pinuno ko ang magkabilang panig ng pahina at inilagay iyon sa berdeng bakal na kahon kung saan dating nakalagay ang folder. Kinaumagahan, tumayo ako sandali sa harap ng kabinet, nakatingin sa dilaw na resibong nakadikit sa loob ng pinto. Araw na ng pagkuha, naisip ko, at nagmaneho ako papunta sa bayan. Amoy lumang kahoy, at mga potokopya ang loob ng husgado. Tumutunog ang bentilador sa kisame. Ang mga manang sa Legion of Mary ay naroon at kumpleto. Sa ikatlong hilera, magkakatabi ang mga ulo, ang mga tainga ng parokya, nakasuot ng mga damit na may disenyong bulaklak. Ang aking ama ay nakaupo sa ikalawang hilera habang hawak ang kanyang sombrero na medyo kakaiba dahil hindi humahawak ng sombrero sa loob ng gusali ang mga lalaki.
maliban na lang kung may bahagi sa kanila na nasa isang libingan na. Dumating ang ina ko na suot muli ang mapusyaw na asul, bagong alampay, tinatapik ang mga braso ng mga tao sa pasilyo na parang isang kandidato sa eleksyon. Mukha siyang isang babaeng dumating para tumanggap ng paghingi ng tawad. Sa aming mesa, naglapag si Lenny ng isang manipis na kayumangging sobre. Pinantay ito sa gilid ng mesa at nag-iwan ng isang sulok ng pahina na nakikita. Wala nang iba. Isang pahina ang nakikita, sabi niya, na para bang kinakausap lang ang sarili niya, tulad ng isang karpinterong sumusukat ng lebel, nakatago ang natitira. Umakyat si Judge Villanueva, sinuot ang kanyang salamin, at tumingin sa ibabaw nito, sa mesa ng nagrereklamo na may ekspresyon ng isang lalaking nabasa na ang lahat ng isinampa ng alas 5 at natulugan na ito. Ginang Bautista, sabi niya, maaari na kayong bumalik sa upuan ng testigo. Ipapaalala ko sa inyo na kayo ay nasa ilalim pa rin ng panunumpa. Ngumiti ang aking ina sa kanya. Nang mainit, ng buong gilas, sa paraang ngumingiti ka, sa isang mabagal matutong estudyante, at sumumpa pa rin. Ang paglilinaw sana ni attorney, Pascual ay para bawasan ang matapang na dating ng ina ko. Sa halip, nagdala ang ina ko ng pait. Umupo siya sa upuan ng testigo na parang iyon ang kabisera ng sarili niyang mesa at pinaganda pa ang kanyang kwento. Ang mga kaganapan noong 2019, ipinaliwanag niya, ay isang emergency na pagsagip. Wala raw naging kaayusan, walang kasunduan, at higit sa lahat, walang pagkakaintindi na pansamantala lamang iyon. Kinuha namin ang batang iyon dahil wala nang iba. Pinanatili ko siyang ligtas habang wala siya. Ang pagtigil niya bago sinabi ang salitang wala ay sapat ang haba para magparking ng sasakyan. Tumayo si Lenny para sa pagtatanong sa kabilang panig at ginawa ang bagay na pinanood kong pinraktis niya. Nagtanong siya ng dahan-dahan. 3 paraan? Ginang Bautista, noong 2019, pumirma ba kayo ng anumang dokumento tungkol sa pangangalaga kay Onyok? Tumaas ang baba ng ina ko. Hindi. Mag-isip po kayong mabuti. Kahit anong papeles, isang autorisasyon, isang kasunduan, anumang maaaring pinirmahan ninyo sa opisina ng isang abogado. Hindi ko kailanman kinailangan ng papeles para mahalin ang apo ko. Isang mahinang tunog ng pagsang-ayon ang narinig mula sa ikatlong hilera. Kung gayon, kung mayroong mag-exist na dokumento na nagtataglay ng iyong ninotaryong pirma na tumatanggap ng pansamantalang pag-aalaga kay Onyok para sa kanyang ina, magiging ano iyon? Isang palsipikasyon, at ang aking ina, na hindi pa kailanman nakontra sa sarili niyang mesa, na may 7 taon ng pananahimik ng pamilya, bilang patunay na ang nakaraan ay kung anuman ang sabihin niya, ay direktang tumingin sa akin, tapos pabalik kay Lenny, at siya mismo ang nagbaon ng huling pako. Hindi ko kailanman pipirmahan ang anumang bagay na nagsasabing siya ay karapat-dapat. Hindi noong 2019, hindi ngayon. Walang ina na nasa posisyon ko ang gagawa niyan. Naniniwala akong pinaniniwalaan niya iyon. Iyon ang bahaging bumabagabag pa rin sa akin sa mga alanganing oras. Hindi siya nagsisinungaling sa paraang nagsisinungaling ang mga ordinaryong tao. Nirenovate niya ang kanyang memorya, sa paraang nirenovate niya ang lahat ng bagay hanggang sa bumagay ito sa mga kortina. At nakalimutan niya na noong 2019, ang pagpapanatili ng magandang imahe ay nangailangan ng tamang papeles at mga tamang papeles mismo ang mismong ipinagawa niya sa abogado niya. Hinayaan ni Lenny ang katahimikan na tumagal ng isang tunog ng bentilador sa kisame pagkatapos ay humarap sa huwes. Your Honor, pwede po ba akong lumapit? Bumukas ang kayumangging folder na may tunog na parang hiningang, pinigilan na sa wakas ay pinawalan. Inusog ng aking abogado ang isang pahina. Ang pahina ng mga pirma ng Special Power of Attorney noong 2019, isang sertipikadong kopya na ang nakabakat na selyo ng Korte ng Pamilya ay kumikinang na parang hamog sa ilaw. Inabot ng tagapagpatupad ng korte sa huwes. Isinuot ni Judge Villanueva ang kanyang salamin. Binasa niya ito ng isang beses at walang reaksyon ang mukha niya. Binasa niya ito ng 2 beses at naging napakatahimik ng husgado. Kaya narinig ko ang pagtunog ng bentilador at ang paghinga ng tagatala ng korte. Pagkatapos ay tumingala siya. Hindi kay Lenny, kundi sa aking ina, Ginang Bautista.
Pantay ang boses niya. Halos mabait pa nga, na sa hindi malamang dahilan ay mas nakasama pa. Babasahin ko sa inyo ang isang linya mula sa dokumentong ito na isinagawa noong Marso 2011 sa harap ng isang notaryo publiko sa itaas ng isang pirma na mukhang sa inyo. Tumatanggap ang nakalagda ng pansamantalang pangangalaga sa menor de edad na bata para sa kanyang ina, isang karapat-dapat at mapagmahal na ina na tumatanggap ng medikal na pangangalaga. Ibabalik ang kustodiya sa sandaling siya ay gumaling. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Isang karapat-dapat at mapagmahal na ina. Mga sarili ninyong salita. Ginang Bautista. Napahawak ang ina ko sa kanyang alampay. Ako, inihanda iyon ng abogadong kinuha ninyo. Ginang, sabi ng huwes. Nakapangalan siya sa dokumentong ito. Pakiusap, manatili kayong nakaupo. At pagkatapos, habang nakaupo ang aking ina na naipit sa ilalim ng sarili niyang pirma sa harap ng mga manang ng Legion of Mary, lumingon si Judge Villanueva sa kanyang kawani at sinabi ang pangungusap na ipinangako sa inyo ng pamagat ng aking kwento, Call the Record. Gusto ko ang buong case folder noong 2019 at ang certified true copy ng dismissal records na iakyat dito sa courtroom bago tayo mag-recess. Nakaupo kami sa tahimik na iyon habang tumutunog ang bentilador sa loob ng 11 minuto, habang may dinadial na telepono at may itinutulak na kartilya at na-verify ang pangalawang selyo. At pagkatapos ay binasa ang kopya ng talaan mula noong ika-3 ng Setyembre, 2011, para isama sa record. Ang mismong pahayag ng aking ina sa opisyal ng korte na 7 taong mas bata at ganoon din kakumpiyansa na pinupuri ang paggaling ng kanyang anak, sinusuportahan ang pagbabalik ng kustodiya at sinasabi sa korteng iyon, at ito ang eksaktong sinabi niya, na nagawa ni Tere ang lahat ng tama at nararapat na ibalik si Onyok sa kanyang ina. 2 sinumpaang salaysay, 2 husgado, parehong sa kanya, hindi maaaring parehong totoo ito. At alam ng lahat ng nasa ilalim ng bentilador na iyon kung alin ang may opisyal na selyo. Humingi ng pansamantalang pagtigil si Attorney Pascual. Tumanggi ang huwes. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibabaw ng kanyang salamin papunta sa aming mesa, sa akin, at sinabi, Attorney, nais ba ng inyong kliyente na suriin ang kalakip na buod ng record medikal sa pribadong silid? At ang buong kwarto ay lumingon upang tingnan ang tahimik na babaeng magkapatong ang mga kamay. Sa pribadong silid, sa silid ng husgado, nakaselyo. Ito ang lahat ng hiniling ko kay Lenny, simula noong araw na nasa itaas kami ng tindahan ng labahin. Ang panalo at ang privacy. Pareho, ibinigay na parang regalo ng isang maingat na huwes. Mananatiling labas sa pampublikong record ang psychiatric facility. Hindi ito mababasa kailanman ng parokya. Hindi ito makikita ni Onyok kapag naghanap siya sa internet. Ang kailangan ko lang gawin ay tumango, katulad ng pagtango ng aking ama, at hayaang ang papel ang magsalita para sa akin habang pinapanatili ko sa dilim ang aking pinakamasamang taon kung saan ko ito ibinaon. Tiningnan ako ni Lenny at hindi sumagot para sa akin. At naisip ko ang isang kwaderno na puno ng mga petsang isinulat sa itim na tinta at isang ulat na tinanggalan ng mahahalagang detalye para itira lang ang diagnosis. At isang 9 taong gulang na batang may bitbit na sikreto sa kanyang tiyan dahil ang mga babae sa pamilyang ito ay ipinapasa ang pananahimik tulad ng mga pamanang pinggan. Ang katotohanan ay hindi nagtatanggol sa sarili nito. Naghihintay ito ng sinumang handang bumasa ng malakas sa buong pangungusap. Tumayo ako sa mesa ng mga abogado. Hindi po, kagalang-galang na huwes, sabi ko. Gusto ko po mismong tumestigo tungkol dito, kaya umupo ako sa upuan ng testigo sa harap ng mga estranghero at ikinuwento ko ang aming buhay. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa malakas na bagyo at sa isang manggagawa ng linya na umakyat ng 2:00 ng madaling araw at hindi na nakababa, tungkol sa isang kwarto ng mga gamot noong Marso at isang maliit na bote ng gamot na ibinaba ko at isang tagapangasiwa na nilapitan ko gamit ang sarili kong mga paa, tungkol sa 10 linggo sa isang lugar na tinatawag na psychiatric facility. Binigkas ko ang pangalan ng mabagal, 2 beses,
upang walang sinuman ang makapagbulong nito kailanman, at tungkol sa mga papeles na pinirmahan ko bago ako pumasok doon. Dahil kahit nasa pinakamababang punto na ako ng aking buhay, ginawa ko ito ng tama. Nanatiling kalmado ang aking boses sa buong panahon. Tulad ng pagiging kalmado nito tuwing 3:00 ng madaling araw kapag kailangan ng isang pamilya ang katotohanan at kailangan nila itong marinig ng mahinahon. Bumagal lang ito ng isang beses. Sa pangalan ni Danilo. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking ina. Suot ang mapusyaw na asul. Maliit sa ikalawang hilera. Ngayon ay katabi na ang isang lalaking hawak ang kanyang sombrero. At tinapos ko ito. Tinuruan ako ng aking ina na hindi tayo nagkukwento ng ating buhay sa mga estranghero. Kaya't sa halip ay sinabi niya ito sa buong husgado. Ako mismo ang nagkukwento nito ngayon para marinig ito ng aking anak mula sa akin. Noong 2019 ay isinulat ko ang lahat para walang sino man ang makapagbago nito kahit pa siya. Naglabas ng hatol si Judge Villanueva ng hapong iyon. Pinatunayan daw ng ebidensya ang kabaligtaran ng pagiging hindi karapat-dapat. Pinagbabayad ang nagreklamo ng bahagi ng gastos ng idinimanda sa abogado at inirekomenda ang testimonya ni Elena Bautista sa piskalya ng probinsya para suriin kung may pagsisinungaling sa korte. Bumagsak ang martilyo ng isang beses, hindi malakas, parang tuldok sa dulo ng isang mahabang pangungusap. Publiko na ngayon ang kabanata ko, magpakailanman, kasama ang aking pangalan sa pamagat at ang sentro ng kalingang pangkaisipan na nakasulat sa kopya ng talaan. Iyon ang kapalit. Binayaran ko ito ng nakatayo. At ang kwentong ginugol ng aking ina ng ilang buwan para isulat tungkol sa akin ay namatay sa kwartong iyon sa ilalim ng sarili niyang pirma, sa harap ng sarili niyang simbahan. Ikinuwento sa wakas ng buo gamit ang boses ko at hindi ang sa kanya. Sa pasilyo pagkatapos noon, dumaan sa harap ko ang mga manang mula sa Legion of Mary na parang poste lang ako ng ilaw, pilit na binubuo ang bersyon na ikukuwento nila sa parlor. Naglakad palabas ang aking ina, nakasama si Attorney Pascual. Tuwid ang likod, perpekto ang alampay, nakatingin sa isang puntong halos isang talampakan sa ibabaw ng ulo ng lahat ng tao. Hindi siya tumingin sa akin. Naunawaan kong hindi niya kaya, na ako ngayon ay isang salamin na may opisyal na selyo ng korte, at ginugol niya ang 50 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral kung paano hindi tumingin. Sa likuran ko, may tumawag sa aking pangalan. Ang aking ama ay nakatayo sa may inuman ng tubig, hawak pa rin ang sombrero sa kanyang mga kamay. Rosa, sabi niya, ang pangalan lamang. Nang malakas, sa isang pampublikong gusali matapos ang 52 taon. At pumiyok ang kanyang boses sa kalagitnaan nito, tulad ng nababasag na yelo. Ang kapatid ng ina mo. Dapat sinabi ko ang pangalan niya sa husgadong iyon. Marami akong dapat sinabi noong matagal na panahong nakalipas. Hindi siya humingi ng tawad, na siyang tanging dahilan kung bakit hindi tuluyang sumara ang pinto. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Pwede kang magsimula tuwing linggo, sabi ko, sa bahay ko, nang mag-isa. Kumakain si Onyok ng 6:30 at ipapaliwanag niya sa iyo ang tungkol sa lagay ng panahon. Tumango siya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang pagtango ay nakatutok sa tamang direksyon. Sa labas ng bintana ng korte, lumabas mula sa iisang paradahan ang kanyang truck na pickup at ang kotse ng aking ina at lumiko sa magkaibang direksyon. At nakatayo ako roon at pinanood ang 50 taon ng pagtango na tuluyan ng nasira sa dugtungan. 3 linggo mula noon, heto ang naging resulta. Isinara ng Board of Nursing ng PRC ang anonymous complaint bilang walang basehan at sa unang Martes ng aking pagbabalik, tumingala si Lola Hilda mula sa kanyang unan at sinabing, "Nandyan na pala ang paborito kong nurse." At kinailangan kong ayusin ang kanyang kumot ng medyo matagal-tagal hanggang sa tumigil ang aking mga mata sa pagluha. Bukas pa rin ang pagsusuri ng piskalya sa testimonya ng aking ina. Tinatanong ng mga tao kung itutuloy ko ang pagsasampa ng kaso. Hindi. Kaya nang dalhin ng probinsya ang bigat na iyon, puno ng mas mabubuting bagay ang aking mga kamay. Ang mga parusa ay hindi na isang bagay na kailangan kong lutuin pa. Nagpadala ang aking ina ng isang card, kulay krema, naroon ang kanyang perpektong sulat kamay. Kapag kumalma ka na, aayusin natin ito ng tahimik. Iisang ugali, naghihintay ng pagbabago
na hindi naman darating. Hindi ako sumagot. Hindi nakakandado ang pinto, pero may bayad na ito ngayon. At ang bayad ay isang totoong pangungusap, sinabi ng tuwiran, na nagsisimula sa mga salitang, nagsinungaling ako. Hindi pa niya kailanman binayaran ang halagang iyon, para kanino man. Siguro balang araw. Ang panghuhusga na kinalakihan ko ay hindi namatay sa husgadong iyon. May mga tingin pa rin sa parokya. May bersyon pa rin ang mga nasa parlor. Ngunit hindi na ito nakatira sa bahay ko. Pumupunta ang aking ama tuwing linggo, nang mag-isa. Nakaupo siya sa hapagkainan ko ng 6:30 habang ipinapaliwanag sa kanya ni Onyok ang tungkol sa mga malalakas na bagyo at hangin. At noong nakaraang linggo, sinabi niya, mahilig si Rosa sa mga kulog at kidlat. Nang malakas, habang kumakain ng kare-kare. At hindi bumagsak ang bubong ng bahay namin. Tumigil na ang pagsakit ng tiyan ni Onyok. Sa kanyang grupo tuwing Huwebes, nagtaas siya ng kamay. At sinabing ang tatay niya ay isang manggagawa ng linya na namatay na matapang. At sinabing ang nanay niya ay naging sobrang lungkot minsan at humingi ng tulong at gumaling. Malakas, malinaw, walang anumang bulong. Ang kadenang nagsimula mula sa isang hagdanan noong 1974 hanggang sa isang husgado sa kasalukuyang taon ay natapos sa pangungusap na iyon at ang dilaw na resibo mula sa tanggapan ng mga rekord ay nakadikit pa rin sa loob ng kabinet ko sa kusina, katabi ng iginuhit ni Onyok na bagyo. At nakikita ko iyon tuwing umaga kapag kumukuha ako ng kape. May mga pamilyang nagpapa-frame ng mga diploma. Ako ay nagtatago ng isang resibo mula sa tanggapan ng mga record. Pareho lang iyon kung iisipin mo. Patunay na may isang araw na naglakad ka papasok at hiningi ang buong katotohanan ng nakasulat. Heto ang alam ko ngayon. Ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman naging dahilan upang hindi maging karapat-dapat na palakihin ang aking anak, ngunit ang pagtatago na kinailangan ko ng tulong ay halos naging dahilan upang ibang tao ang magpalaki sa kanya. Kaya, isulat mo ang katotohanan mo, pirmahan mo, lagyan mo ng petsa, itago mo ang resibo, dahil ang mga taong nagmamahal sa iyo ng pinakamalakas kung minsan ang siyang unang magtatangkang baguhin ito. Iyan ang kwento ko. Isang pahina, 2 pirma, at isang huwes na binasa ito ng 2 beses. Kung ipinaalala nito sa iyo na itago ang sarili mong mga record, ang mga papeles mo, ang mga petsa, ang katotohanan mo, ituring mo iyan na isang senyales at magsimula ka ngayong gabi. At kung may minamahal ka na minsan nang ginamit ang pinakamasamang kabanata ng buhay nila laban sa kanila, ibahagi mo ang bidyong ito sa kanila. Mag-comment, mag-subscribe, at magkita-kita tayo sa susunod.